people we depend on do us wrong. Unang-una, isolate the deed from the doer. Mahalaga na paghiwalayin natin yung gumawa sa ginawa. Ihiwalay yung tao doon sa kanyang ginawa sa buhay. Isolate the act from the actor. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Yun ang isang ministry sa atin ng Panginoon, yun ang isang pagpapatunay at pagpakita niya ng pagmamahal niya. Hinihiwalay niya yung kasalanan natin sa atin. Gaano daw kalayo, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. And other verses in this same chapter say, binabaon sa lalim ng dagat ng Diyos ang ating mga kasalanan, inilalayo sa atin. Siyempre nung araw nang sinulat yung Psalm, hindi pa nila nasusukat ang lalim ng dagat, kaya sa kanila isa yung talinghaga, isang metaphor ng pagkalayo-layo. Parang kasing layo ng sky sa tingin nila noon na wala pa sila mga spaceship, wala pa sila mga aircraft para matingnan kung gaano ba nga ba talaga kalayo yan. Ang mahalaga yung ibig sabihin nila na inilalayo ng Diyos mula sa nagkasala yung kasalanan. So, sa inyong asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan, kapwa-tao, judge the deed, not the doer. The Lord's will is to separate the sin from the doer. Pero marami binabaligtad yun. Pinag-iisa nila. Kung gaano sila namumuhi sa isang kasalanan, kinamumuhian din nila yung nagkasala. At pwede lang tayo na sumunod sa Panginoong Yesus sa sinabi niya sa Matthew 7:1, don't condemn others. Pag pinaghiwalay natin yung gumagawa ng mali sa ginagawang mali. You condemn what is done. You condemn the wrong that is done, but you don't condemn the person. Doon pa lang mga kapatid, pag napaghiwalay natin yan, lalaki na yung kapayapaan, katahimikan, at maaayos ang maraming suliranin. If ever you would use the word bad, use it on the deed, not on the doer. Don't call people bad. You can just say, some people do bad things. There are things that are bad to do. But to call somebody bad, parang binaliwala mo na lahat ng mabubuting bagay tungkol sa kanya at pinakyaw mo na dahil lang sa isa o dalawa o konting ginagawa niyang mali. Why should not we call people bad? Because people are God's creation. And people are marvelous, no matter the imperfection. Especially when you look at people from the point of view of God who created all of us. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Awit ni David, awit ng mga ibang inulit at inawit din ni David. Alam naman natin si David maraming mga kasalanan, maraming mga imperfections. Pero sinasabi pa rin niya, ayon sa awit na ito, that he was wonderfully made. At sino pa man ang mga bumuo ng mga awit na ito noong panahon nila, hindi sila mga perpektong tao, pero sabi nila, I praise you because of the wonderful way you created me. Kaya nung si Pedro ay pinapakain ni Lord ng mga bawal sanang pagkain according sa tradisyon nila, sabi niya, Lord, I cannot eat bad food. At sabi ni Lord, do not call unclean what I call clean. Tao, nakakagawa ng mali, masama yung nagawa, pero hindi yung tao ang dapat nating tawaging masama. Do not say, you are wrong. You might want to say, what you did was wrong. Iba ang dating eh. Kayo man, mag-practice tayo, sinabihan kayo, you are wrong. Ano ang dating nun? Kesa sabihan kang, anak, I don't like what you did. What you did was wrong. So ang ina-attack, yung ginawa, hindi yung nanggawa. So you don't feel forced, obligated, necessitated to defend yourself because you are not being attacked. It was the deed that was being attacked. Pagka ganon,
mas magiging mahinahon ang usapan, mas magiging bukas ang isip nung itinutuwid, mas tatanggap siya ng payo o mga pagtutuwid sa kanya dahil hindi naman siya yung ina-attack. When you attack people, they become defensive. When they become defensive, they close their minds. They only want to win. They only want to protect themselves. So walang maaayos. Walang mararating. Don't say you are a fool. You might want to say, what you did was foolish. Sabi sa Matthew 5:22, but I promise you that if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Itinuturo ng Panginoon dito, huwag mong i-judge, huwag mong i-attack, huwag mong lagyan ng label ang tao. Yun lang ginawa niya. Never tell people, I hate you. You might want to say, I hate what you did. Pag may ginawa ang tao na nakakasuklam, hindi mo sasabihin sa kanyang, I hate you. You say, you know what you did last night? I hated that. Ibig sabihin, may iba siyang ginagawa that you don't hate. Ibig sabihin, you don't hate the person herself or himself. Sabi sa Romans 12:9, hate everything that is evil. Hindi naman everyone that does evil. Ang kakabuhian mo talaga yung ginawa. Pwede mong sabihin sa isang tao, what you did was sinful. But to call somebody, you know you are a sinner, iba yung dating. How do we prevent provocative confrontations? When somebody does wrong, isolate the doer from the deed. Matthew 7:3, you can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. Yan ang ayaw na ng Panginoon yung hinuhusgahan mong kapwa mo. Tapos ikaw din naman may mga ibang kasalanan, kamalian, imperfections. What else do you do when somebody does wrong? Avoid extreme words like always. Nakalimutan minsan ang birthday mo, sasabihin mo na God, you always forget my birthday. Lagi kang ganyan. Hindi naman lagi. Alam niyo para sabihin yung lagi nagkakamali ang isang tao, it means perfect ang pagkakamali niya kasi lagi. And nobody is perfect. Nobody is perfectly good. Nobody can be perfectly wrong. Nobody can achieve perfection negatively or positively. So nobody is perfectly wrong. So no one could be doing wrong always. Kumisan kasi sobrang dramatic ang ating salita. Sobrang gusto nating makaganti, makapanakit, makapangkutya. We would like to deride people, to embarrass them. We want to get back at people and to hurt them because we are hurt. And we use extreme words. Maingat dapat tayo sa salita. No unnecessary words, lalong-lalo yung negative ang effect sa kapwa. Matthew 12:36, the Lord says, I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. Hindi dapat na pabaya tayo sa salita na nakakasakit na tayo. Especially when we are hurt. When you are hurting, try not to speak out at once. Because the tendency is for us to hurt others in return. Meron daw isang tribo sa Africa, hindi ko to na-verify, pero nabalitaan ko ito. Pag may nagkasala sa kanilang member ng tribe, may nagawang mali, ang gagawin nila, kukunin nila yung tao na yon, ilalagay nila sa gitna ng village, paliligiran nilang lahat, at alam nyo kung ano gagawin nila? Bawat isa, iisa-isahin, isasalaysay, i-enumerate ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Mag-iipon-ipon sila hindi para husgahan yung tao, hindi para sumbatan, hindi para isa-isahin ang mga kamalian. Baligtad. Isa-isa nilang sasariwain, gugunitain ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Can you imagine? Imagine a tribe like this. Imagine a family like this.
Imagine a social group or a corporate group like this, siguradong hindi mag-aaway-away ng malaki, hindi magkakawatak-watak, dahil pag may nagkakamali, ang inuungkat nila yung mabuting ginawa. So yung galit mo, maliman siya, ay huhupa dahil maalala mo ang magaganda niyang ginawa. At siya naman, hindi siya matatakot or iiwas na humarap sa lahat kasi ang pag-uusapan yung kabutihan niya. Siyempre, kung ang lahat relax na, ang lahat ay panatag na yung loob, mapag-uusapan din naman yung kamalian niya eh. Although probably indirectly, maitutuwid din yun. Kasi pag yung assembly nagtipon-tipon para pag-usapan yung mabubuti niyang ginawa, ang ibig sabihin nun, ang layunin nila, buuin ang tribo, patibayin ang pagkakaisa, tanggapin yung member nila, pagkamat kailangan ituwid. Pero pag nagtipon-tipon tayo para ang pag-usapan na yung kamalian, isa-isahin ang kanyang mga mali at pangit na ginawa, ibig sabihin nagtitipon-tipon tayo para siya ihiwalay, ipuwera, para palalain ang ating interpersonal problems. Nagtitipon-tipon tayo para siya i-reject, itiwalag, pagalitan, parusahan. Iiwas siya. With a family like that, with a tribe like that, you can be assured that there will be unity and there will be a general reign of peace. So pag may nagkamali, bagamat kailangan pag-usapan yung mali at itama, remember and enumerate the person's good deeds. Tulad ng binanggit na natin. Si Nehemiah sa kanyang panalangin, Diyos ang kausap, chapter 13, verse 14, sabi niya, I pray that my God will remember these good things that I have done for His temple and for those who worship me. Ipinapaagunita niya, ipinapaalala niya kahit sa Diyos na hindi naman nakakalimot na may mga ginagawa siyang tama. Na sa pakikitungo ng tao sa Diyos at sa kapwa-tao, there is such a thing as point system. Hindi lang yung negative points ang yung titingnan mo rin yung positive. At ang mahalaga sa pagtingin sa kapwa, yung averages. Wala namang absolutely and perfectly wrong all the time. Kaya wala kang dapat kamuhian na tao, meron ka lang dapat kamuhian ng mga specific things that people do. Si King Hezekiah, pinasabihan ng Diyos sa propeta, mamamatay ka na. Mag-ayos-ayos ka na ng sambahayan mo dahil sasakabilang buhay ka na. Isaiah 38, 1-5. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. So I went in and told him, sabi ni Isaiah the prophet, the Lord says you won't ever get well. You're going to die. And so you had better start doing what needs to be done. Hezekiah turned toward the wall and prayed, don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right. Nakita nyo, ginugunita ang mga tamang ginawa para maayos ang sitwasyon, para matanggap ang pabor na dapat namang tanggapin dahil sa mga tamang ginawa. After this, he cried hard. Then the Lord sent me with this message to Hezekiah. I am the Lord God who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw your cry. I will let you live 15 years more. Diyos na yon. Sinabihan ng mamamatay yung tao, nakiusap, sabi, Lord, di ba ang dami-dami ko namang ginawang tama at maganda? Extension naman. Talagang gusto pa niyang pabuhay. At sabi ni Lord, nakita ko ang pananangis mo, nadinig ko yung panalangin. Sige, 15 years extension. Kung ang Diyos na perfect, bagay lang maningil, bagay lang magparusa kung kailangan, at sinabi na niya dapat masunod, napapakiusapan pa, ungkatin mo lang yung mga mabubuti mong ginawa. Tayo pa kaya mga kapwa-tao lang na hindi naman perfect, ang hindi pwedeng pakiusapan na magbigay ng konsiderasyon? Lalo-lalo kung naaalala at ginugunita natin yung mabubuti namang ginawa ng isang tao. Nagdidilim lang naman ang paningin natin. Lumalakas ang loob natin maging malupit pag yung tao ang tinawag nating bad
Bad yan eh, bad father yan, masamang tatay, masamang babae yan, masamang tao yan. Para nagkakaroon na tayo ng entitlement na maging bad din sa kanya. Parang wala na siyang karapatan na tumanggap ng kabutihan kasi bad siya eh. Pero pag sinabi mong, that person has done something wrong, but you know, that same person has done many good things, and here they are, let me enumerate. Ikaw man, maglulubag ang loob mo eh. Galit mo man, huhupa. Mauunawa mo siya, ma-appreciate mo pa. 2 Corinthians 5:10, after all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we'll do while living in these bodies. So, hindi lang for the bad, also for the good. Tinitimbang, pinag-aaralan. Minsan, nabubulag tayo ng ating emosyon at gusto na nating sundin yung emosyon natin na magalit nga tayo, magpagalit tayo sa sarili natin, dagdagan pa natin, pagalitin pa natin yung ating kapwa, maggatungan tayo ng kani-kanyang mga sama ng loob at galit laban sa isang tao. Ano mangyayari? We become a board of judges. Kaya mga kapatid, maganda, halimbawa, may darating sa inyong umpukan, sa inyong usapan, may dabanggitin na masamang ginawa ng isang taong kilala nyo. Yung mga binanggitan noon, dapat magsabing, alam mo, maaaring nagawa niya yan, pero ngayon naaalala ko, ang dami niyang ginawang mabuti. Tinulungan tayo niya noon, ikaw natulungan niya, ako, ganun. May ginawa siyang ganito, nakabubuti yon. Kung ang layunin ng pagsasama-sama at pagtitipon-tipon ay mapapurihan ng Diyos, magawa ang will of God, at mapanatili ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, dapat ganon, may nagbabalanse. Pag may nagdala sa inyo mga kapatid ng isang sumbong laban sa ginawa ng isang taong kilala nyo, balansehin ninyo, agad-agad kayong umungkat ng kabutihan ng taong yon. Of course, in a way that will not offend naman yung nagsusumbong na mukha naman siyang sumbongera lang. Pero you might want to say, alam mo, lahat tayo may nagagawang mali, pero na-appreciate ko tao na yan, alam mo, ganito, ganon. Lalo kung kamag-anak nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, asawa nyo. Lalo. Kasi dapat nating i-preserve ang relationships. When someone does wrong, do not confront the guilty person when you are or when they are angry, hungry, tired, or unwell. May nagawang mali ang iyong asawa, may nagawang mali ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong magulang pa. Huwag na muna mang-confront kung kayo'y galit, o gutom, o pagod, o masama ang pakiramdam, o kaya siya yung may ganong nararamdaman. Walang mararating na maganda ang usapan. Dapat tamang timing. Pag galit na galit kayo at hinarap nyo ang isang taong sa tingin nyo may ginawang mali, actually, ang goal nyo sa oras na yon, makapanakit, makapangbuko, makaganti. Hindi yun ang dapat goal. Lalo't malapit sa inyo, kapamilya ninyo, kabiyak nyo. Dapat ang goal, kahit mali ang ginawa niya, ang goal ay manatili kayong united, nagmamahalan, pero maitama yung mali na yon. At kung iyon ang malinaw na goal natin mga kapatid, na itama ang mali. Kung galit na galit kayo, masama ang pakiramdam nyo, gutom siya, wala kayong pareho sa kondisyon, ipagpapaliban ninyo ang confrontation dahil alam nyo na because of your emotion or because of the physical condition of your body, malamang ang mangibabaw, ang manaigay galit, at mag-away lang kayo, lalala ang sitwasyon. Hindi naman yun ang dapat na goal ng inyong pagkikita-kita o pag-uusap-usap. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kaya tatanong mo, tama ba ang timing? Natanungin ko tong anak ko, ba't ngayon lang siya umuwi? Nakaabang ka doon sa bahay nyo, madilim, pagpasok niya, biglang bubuksan mong ilaw. 3:00 na ng umaga. Tama bang uwi yan ng isa anak? Mabuti ng mabuti kung maganda yung mood ng bata. Paano kung laseng? Paano kung pagod na pagod, gutom na gutom? Baka mali na nga yung ginawa niya, ma-provoke pa, malapastangan ka pa.
Tama ba na lasing yung asawa mo, i-confront mo sa ginagawa niya? Baka hampasin ka ng sangkalan. Ikaw na nga tong tama, ikaw pa'y nasaktan. Timing. Nakita nyo si Abigail? Maling-mali ang ginawa ng kanyang asawa. Pero nung lasing na lasing at nag-enjoy, hindi niya kinonfront. Pinapahinga niya muna, pinatulog niya. Kinabukasan niya sinabihan ng dapat marinig. Timing is important. Tatandaan nyo, pag sumugod kayo ng wala sa lugar at wala sa panahon, hindi yon ang gusto nyong gawin. Dahil ang gusto nyo ayusin lalo lang gugulo. Pag ang tao nakapagpahinga na, nakakain na, relax na, hindi na siya masyadong iritable. Pwede na siyang makakapa ng katwiran. At malamang aminin niya kanyang pagkakamali at humingi pa ng tawad pag tama ang approach. Don't make people angry even though you are right and they are wrong. Or even though you think they are wrong. Because when you make them angry, you will take away reason from their brain and you will encourage them to do more mistakes. Sabi sa Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag mabait ang pangungusap, nakakapagpalubag ng loob, nakakapagpapanatag. Pero sabi, kung masasakit, mapapait, maaanghang ang mga salitang bibitawan mo, lalo lang magagalit ang tao. And remember, hindi na mahalaga kung siya yung unang gumawa ng mali. Pag mali ang pag-handle mo sa kanya, may mali ka na rin. At ikaw ang mas huling gumawa ng mali kaysa sa kanya. Mas sariwa ang iyong pagkakamali. Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? May ginawang mali sa inyo ang sino mang malapit sa inyo? Talagang mali siya. Pero ang mali-mali ng pag-handle nyo, sari-saring masasakit na salita ang binitawan ninyo, mga hindi kailangan, mamaya kayo pa yung nagsosorry. Tapos baka kalita ka, teka, di ba ikaw ang may mali dito? Ba't ako yung nagsosorry? Oo nga, ako yung may mali nung una, pero ikaw ang may huling mali. Kasi ang sakit mo magsalita. So ako na ngayon ang nagdaramdam. Ako na ngayon ang magagalit. Ikaw na ngayon ang magsorry sa akin. Gusto nyo ba yun? Kayo na yung nagawa ng mali, kayo pa yung magsosorry. So dapat mahinahon. Ipagpaliban ang gusto nyong ipahayag. Ganyan din yung namamalo ng mga bata May magtatanong sa akin, Pastor, pwede po bang paluin ng bata? Kasi sinasabi sa Bible, tapos ngayon makabagong paraan, wag daw. Kasi well, ang pamamalo dapat nasa lugar. Una, dapat may contract kayo. Anak, pag ito ang mga ginawa mo, mapapalo ka. Pag ito ang mga ginawa mo, may gantimpala ka. Dapat alam ng bata kung ano yung gagawin niya na pag ginawa niya, mapapalo siya. Hindi yung wala siya kamalay-malay, bigla na lang nagdilim ang paningin niya, nakakita siya ng mga bituin, dahil bigla niyo sinapok. Wala naman kayong usapan, nasasapukin yung offense na yon. So clear, dapat alam niya. Number 2, huwag kayong mamamalo ng galit. Kasi kahit ano na lang maihampas nyo dyan, kahit saan nyo tamaan. Kasi galit kayo at ang taong galit nagiging hayop. Anong laban ng bata sa inyo? Galit kayo, ang laki-laki nyo. Mapapalo nyo ngayon. So dapat yon, may ginawa siyang mali, magpapalubog kayo ng loob. 3 hours, 4 hours later, tsaka nyo kakausapin, anak, ano yung ginawa mo kanina? Sasabihin niya, eto po, anong usapan natin to sa ginagawang yan? Palo po. O bueno, sige dumapa ka na, magpapaluan na tayo. Yung bang hindi ka galit, yung mamamalo ka lang para i-emphasize mo yung mistake, pero hindi para maghiganti. Maraming magulang, mahal nila ang anak nila, pero pag nagagalit sila, nagiging mabangis. Nahalimaw sila, at ang nangyayari, gantihan. Anong laban ng bata? Nasa lugar. Kailangan may paluan. Spare the rod and spoil the child, sabi sa Bible. Pero nasa lugar. May anatomy na hindi dapat nasasaktan. May part ng body na hindi dapat doon pinapalo. At saka yung palo, parang ano lang yun, seremonya.
Hindi talaga para magkadurog-durog siya at sa orthopedic ang labas ng bata, no? Sa Children's Hospital ang pulot ng bata dahil nagpaluang kayo. So remember mga kapatid, huwag gagawa ng anuman paggalit. Baka makapatay pa kayo. Tapos pagsisisihan ninyo. When you cannot give a kind answer, when you cannot ask a gentle question, postpone the encounter. Hindi nyo kaya naglalagab-laban loob nyo. Gusto nyo talaga na lundagin siya. Alam niyo yung tao nagagalit, parang kaya nyong labanan kahit 100 tulisan. Kasi marami ka adrenaline And then you will do something you will regret. Worse, you might say something you will regret. Ang mahirap sa salitang binibitawan, di na nababawi. Kahit pa mo, sorry, nasabi mo na, nakatanim na sa puso. Naghihintay lang ng panahon para ilabas at isumbat sa'yo na ba't ka nagsasalita ng ganon. Kaya ang sabi nila, when you're angry, di ba? Count 1 to 10. Galit na galit ka, na-provoke ka, may sinabi siya na nagpanting ang tainga mo, bago ka sumagot, magbilang ka muna ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayo man nainip, di ba? Pero sigurado, humupa na ang loob nyo after 10. Ang galit kasi is a temporary insanity. When you're very angry, you become temporarily insane. Kaya kahit sa court of law, acceptable yan, temporary insanity. But the point is this, yung dugo natin, yung chemistry ng dugo natin, napapalitan yan pag galit tayo. Napupuno ng adrenaline. Pinapalakas ka para ka lumaban ng mga primitive times ng humanity na talagang kailangan magpukpukan kayo ng bato at kung ano-ano dahil mga taga-kuweba kayo. Kailangan mo yung galit, yung lakas. But not in civilized society. Kaya lang, nasa katawan pa rin natin yung pag nagalit. Nagre-release ng mga chemicals that will make you very aggressive so you can protect yourself or you can assault the enemy. But the point is, 10 seconds lang na nasa blood natin yon. After 10 seconds, wala na. Kaya magpapalipas ka ng 10 counts para mawalan ka na ng energy na maging violent and aggressive. Wala kang pagsisisihan. Kaya mahalaga, huwag kikibo agad. Importante yan. Pagka gusto nyo kumibo agad, magalit agad, mag-register agad ng protest, mang-correct agad ng kapwa, alalahanin nyo yung note na la. Alam nyo yung do, re, mi, fa, sol, la? At ulitin nyo sa sarili nyo, pag kumibo ako ngayon, lalala lang. Lalala lang ang sitwasyon. Kaya kumanta kayo ng lalala lang ito, mamaya na lang ako kikibo. And then, you will be thankful that you did not give in to the emotional strain of the situation. When somebody does wrong, apply the golden rule. Turo pa naman niya ng Panginoon Luke 6:31, treat others just as you want to be treated. Do not return wrong for wrong. Pag gumagawa tayo ng mali o nakagawa tayo ng mali, ang gusto naman natin, mapatawad tayo ng iba. Huwag din natin ungkatin, huwag na tayong hiyain. So yun din ang ibigay natin sa kanila. Do not repay wrong for wrong. Ang gusto natin, kalimutan na lang nila, patawarin tayo. Bigyan tayo uli ng chance. So dapat ibibigay natin yon sa ating kapwa. Do not repay evil for evil, but repay evil with good. Yung prophet, matapos na pwedeng-pwede nang patayin ng Israel yung kanilang mga kalaban, ang sabi ng prophet, ipaghanda nyo sila ng pagkain, pakainin ninyo, painumin nyo at pauwiin nyo mga yan. Ganun nga ang ginawa ng hari, sinunod ng prophet. The kindness taught and led by the prophet softened the enemy.
tumigil na sila ng ka-attack at kagigera sa Israel, sabi nila, ay mabait naman pala sila, ay mabuti naman pala sila. Tandaan nyo ito, the best way to win over an enemy is to turn them into a friend. Don't empower your enemy. And you know what empowers your enemy? Anger. Huwag niyong gagalitin ang isang tao dahil pinalalakas niyo siya dahil nagpapalakas ang galit. Lalo siya ang kalaban niyo, iinisin niyo, gagalitin niyo, lalo siyang lalakas para sirain ka. But a gentle word turns away wrath, di ba? Kindness will beget kindness eventually. So apply the golden rule and forgive. Utos, therefore sundin, pero hindi lang dahil utos, kasi yun ang makakabuti para sa ating mga relasyon. Pag may mga mag-asawa nagse-celebrate ng 50 years, may tinatanong, ano pong secret nyo? Bakit kayo nagtagalan? Siguro perfect husband yung husband. May perfect husband ba? Meron lang mapagpatawad na wife, kaya nagtagal. At ganun din yun, may perfect wife ba? Wala. Meron lang mapagpatawad na husband, kaya nagtagal. Naghiwalay. Ang dahilan yun din, may nagkamali, walang nagpatawad. Kasi lahat naman nagkakamali. So ang sikreto para magtagal, hindi maging perfect, kasi walang perfect. Magpatawad pareho. Yun lang ang pinagtatagal. So forgive. Colossians 3:13, put up with each other. Ibig sabihin yan, pagtiyagaan nyo ang isa't isa. And forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Forgive, but do not forget. Remember, so you won't be victimized again. Hindi ibig sabihin ng nagpo-forgive ka, tinatapon mo na intelligence mo, tapos pinaglalaroan ka na, paulit-ulit. Dahil ang sabi naman sa Matthew 10:16, I am sending you like lambs into a pack of wolves. So be as wise as snakes and as innocent as doves. So tinuturuan din tayo maging matalino. Magpatawad ka para ma-restore ang relationship. Pero makikita mo naman kung yung pagpapatawad mo na pagsasamantalahan na, paulit-ulit at hindi naman napupunta sa restoration, lalo lang kayong nagkakawasak-wasak, then you will know what to do. You will have to protect yourself. But then and only then, ang unahin mo muna is to forgive and to give peace a chance. And finally, when someone does wrong, learn from the mistake. Huwag yung puputulin mo agad ang relasyon mo dahil may mali. Yun ang madalas sa ibanggitin ko na nangyari sa isang company, one top executive committed a grave error that cost the company so much money. Ang laki-laki ng naging halaga nung mistake ng isang top executive. Ipinatawag siya ng presidente ng kumpanya, naghanda na agad siya ng resignation letter. Pagpasok niya sa opisina ng presidente, inabot niya agad yung resignation letter. Sabi ng presidente, ba't ka nagre-resign? At sabi naman nitong sa executive, napakalaki po ng nalugi sa kumpanya natin dahil sa error ko. Kaya nagre-resign ako. Di ba kaya niyo ako ipinatawag para ako tanggalin? At sabi ng presidente, anong tingin mo sa akin? Hindi marunong? Ang mahal-mahal ng ibinayad ko para ka matuto? Tapos ngayong natuto ka na, tatanggalin kita? No way. Nalaman mo na yung mistake mo? Opo. Uulitin mo ba? Siyempre po hindi. Kaya dito ka manatili kasi natuto ka na. Yung ibang executive na yan, hindi pa nagkakamali. Pwedeng malugi pa uli ako sa mga yan. Pero sa'yo, hindi na. Natuto ka na eh. You know, alam nyo mga kapatid, pagka nagkakamali ang tao, basta tama ang handling, pinapatawad, pero may discussion, hindi laging parang limutin na lang natin, walang discussion, walang arrangement, walang restoration, walang ganun, dapat meron. Ang taong nagkamali, valuable yan. Kasi alam na niya. At kung ginagamit niya ang utak niya, hindi na niya ulitin. Kesa yung hindi pa nagkakamali,
Malay niya naman, hindi pa lang yan nagkakamali kasi hindi pa siya nalalagay sa ganong kalagayan. So, mahalaga, learn from the mistake, benefit from it. Yung taong mahusay, hindi lang yun yung taong walang naging mali. Ang madalas, ang mahusay na tao, yung marami nang naging mali, pero natuto mula sa mga kamalian na yun. Valuable siya. Meron na siyang wisdom. Galatians 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Pag may nagkamali, ang itinuturo sa atin, buuing muli yung tao, buong muli ang ating relasyon, ang ating pagiging isa, ang pagiging isang pamilya, pero dapat dahan-dahan, banayad, gentle. Dahil yung tao nagkamali, pagka marahas ka sa pag-handle sa kanya, nasaktan na nga siya, baka masaktan uli, lumayo na lang. O baka talagang ang utak niya medyo lihes, magiging marahas ka pa sa kanya, lalong lilihis yung utak niya, hindi kayo mabubuo muli. Remember that the goal is restoration. And if you really like restoration, you will be gentle. Not vengeance, not revenge, but restoration. And correct the mistake. Yung correction, mga kapatid, when you correct the mistake, later, not at once. Pag may nagkamali, ang una nating goal is papanatagin ang kanyang loob, bigyan siya ng assurance na mahal pa rin natin siya, kasali pa rin siya sa pamilya, sa organisasyon. Kung tayo man ay mag-uusap-usap, ang goal lang natin ay matuto mula sa pagkakamali, maituwid ito para umasenso tayong lahat. Pag yun ay malinaw sa kanya, magko-cooperate siya. Then you can correct the mistake. James 1:23-25, if you hear the message and don't obey it, you are like people who stare at themselves in a mirror and forget what they look like as soon as they leave. But you must never stop looking at the perfect law that sets you free. Pagka doon na nalamin kami, nakita kang mali sa mukha mo, tapos umalis ka lang, nilimot mo, hindi mo itinama, ganon din yung mga taong nare-realize ang mistake nila, pero wala namang ginagawa para ituwid yun. In other words, dapat itinutuwid, dapat itinatama. At sabi pa sa pagpapatuloy, God will bless you in everything you do if you listen and obey and don't just hear and forget. The very valuable person is not the one that has never committed a mistake, but the one who has already committed many mistakes and have learned correctly from those mistakes. Wise na ang tao na yon. When someone does wrong, do not overreact. Huwag kayong makikinig sa mga sulsol, naggagatong sa inyo na lagi pa kayong magalit. Mga kapatid, suriin nyo ang mga tao sa paligid nyo. Pag meron ang laging yung effect, pag kinausap kayo ay nagagalit kayo lalo sa kapwa, iwasan yung laging kakausapin yung tao na yon o maglagay kayo ng filters sa tenga ninyo para hindi kayo ma-influence. May mga tao na mapagmahal ka, maibigin, matulungin, pero pag kinausap ka nila, pinapatigas nila yung puso mo. Ang effect sa iyo ngayon, hindi ka natutulong, hindi ka na mabait. Hindi yun ang mga mabubuting kausap na tao. Yung galit ka na, gagalitin ka pa lalo. Hindi yun ang kailangan mong makausap. Kasi itutulak ka lang niya sa patuloy na mga pagpapalala ng sitwasyon. Confront the wrongdoer when the time is right. Remember to isolate the doer from the deed. Don't label people. Label only what people do. The good and the wrong and the bad that they do. And always go for correction. Don't go for revenge. Go for correction. Go for restoration, reconciliation. Go for peace. Go for what is nice and pleasant. Ang iksi-iksi ng buhay, nagkakamali tayong lahat. Pag hindi natin hinandle ang mistake ng iba at mistake natin correctly, yung mga mahahalagang tao mawawala sa ating buhay, tayo mawawala sa buhay nila, walang relasyon na magtatagal kasi ito yung may magkakamali,
magkakasira kayo, magkakawasak-wasak ang relasyon nyo, tatanda ka na lang at mamamatay ka na lang, you are like a rolling stone gathering no moss. No relationships are kept, no relationships are restored. So you begin with one basic fact. God remembers that we are dust. That's why God forgives. Because we are made of dust. Think of that about your spouse, about your son or daughter, about your mother or father, about your daughter-in-law, your mother-in-law, your in-laws. Think of that about your workmates. Walang perfect. Nagtatagal lang ang relasyon dahil hinahandle mabuti ang pagkakamali. At pag tayo yung nagkakamali, let's be the ones who admit it immediately para ma-correct agad ang mga mistake. Maiksi ang buhay. Life is short, but it's always long enough to enjoy the good graces of God. But you will enjoy it more if you have peaceful, beautiful relationships with people. And that will happen not if they or you are perfect, but if you know how to handle when things go wrong, how to handle mistakes that you do and other people do. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. And for that to be abundant, we have to continue to mend fences, to make peace, and to promote peace among the people who are close to us. Who respected God and refused to do evil. Job had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pair of oxen, 500 donkeys, and a large number of servants. He was the richest person in the East. To make a long story short, God gave Job so much blessings. Napakarami niyang kayamanan, napakabuti pa niya, godly siya, nasa kanya na ang lahat. Job 1, 6-15. One day, when the angels had gathered around the Lord and Satan was there with them, the Lord asked, Satan, where have you been? Satan replied, I have been going all over the earth. Then the Lord asked, what do you think of my servant Job? No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil. Why shouldn't he respect you? Satan remarked. You are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Try taking away everything he owns, and he will curse you to your face. Then the Lord replied, all right, Satan, do what you want with anything that belongs to him, but don't harm Job. Then Satan left. Job's sons and daughters were having a feast in the home of his oldest son, when someone rushed up to Job and said, while your servants were plowing with your oxen, and your donkeys were nearby eating grass, a gang of Sabaeans attacked and stole the oxen and donkeys. Your other servants were killed, and I was the only one who escaped to tell you. Hindi pinaliwanag ng kwento yung dynamics between the conversation that was reported to have happened between God and Satan. But in any case, sabi ni Satan kay Job, syempre, godly si Job, binabless mo Subukan mong tanggalin yung blessing pagka hindi mo sinumpakan niya. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, huwag mo lang siyang gagalawin, pwede mong galawin yung mga nakapaligid sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Isang araw na may piyesta yung mga anak ni Job sa isang bahay ng isang anak niya, sinalakay na mga Sabaeans, mga outlaws, mga kalaban, yung kanyang mga oxen, pinatay ang mga katulong at itinakas ang mga hayop. Job lost all his donkeys. All. Job 1:16, that servant was still speaking when a second one came running up and said, God sent down a fire that killed your sheep and your servants. I am the only one who escaped to tell you. Hindi pa tapos ang pangit na kwento at balita. Ito na ang second. Job lost all his sheep. Job 1:17,
Before that servant finished speaking, a third one raised up and said, 3 gangs of Chaldeans attacked and stole your camels. All of your other servants were killed, and I am the only one who escaped. To tell you, he lost all his camels. In Job 1:18-19, that servant was still speaking when a fourth one dashed up and said, your children were having a feast and drinking wine at the home of your eldest son, when suddenly a windstorm from the desert blew the house down, crushing all of your children. I am the only one who escaped to tell you. Job lost all his children and most of his servants, which up to this point, 4 na lang natira, all only to bear bad news. What a difference really a day could make. From someone who had it all, now he has nothing left. Job 1:20-22. When Job heard this, he tore his clothes and shaved his head because of his great sorrow. He knelt on the ground and worshipped God and said, we bring nothing at birth, we take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord. In spite of everything, Job did not sin or accuse God of wrong. Marami pang nangyari kay Job, pero hanggang dito na lang muna ang pagtunghay natin sa mga trahedya ng kanyang buhay, dahil yun lang sapat na. Mga anak, mawalan ka lang ng isa, talagang ipagluluksa mo sobra-sobra, ito lahat sabay-sabay, at kasabay ng lahat ng kanyang kayamanan at mga katulong. Job mourned his losses, but never lost his faith in God. And that is what we like to look at today. Job never lost his only source of consolation and comfort and strength, God. At nakatulong sa kanya na hindi niya nilimot ni saglit na alam ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. Sa katunayan, hindi pa nga niya alam yung detalye na pinayagan naman yon ng Diyos. At hindi ito ang naging ending ng kwentong ito. Actually, nagkaroon ito ng very happy ending. Pero hindi yon ang lesson natin ngayon. Kasi maraming mga tao dumadaan sa mga hirap, losses, nawala ng trabaho, nawala ng pera, nalugi sa negosyo, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kalusugan, nawala ng kagandahan, basta nawala ng kung ano-ano, laging may nawawala sa buhay natin. At hindi naman laging nasa happy ending na tayo. Marami sa atin are only surviving from day to day. Marami namatayan ng mahal sa buhay 10 years ago hanggang ngayon, nandun pa rin yung hapdi. Hindi na lang ganun kadalas maalala, pero pag naaalala, grabe pa rin ang hapdi. At sinasabi ng iba, merong dumarating na lang sa dulo ng kanilang buhay, hindi pa rin talaga gumagaling ng lubos yung hapdi na yun. Meron naman, gumagaling. Meron talagang nawala ng pagkakataon, minsan sa buhay na hanggang ngayon ay lost pa, dahil patuloy na hindi niya na-enjoy yung dapat na-enjoy niya. Kanya-kanya nang nawawala sa atin araw-araw. Iba-iba. Pero wala siguro, o kung meron man sobrang konti, ang makahahambing sa karanasan ni Job. At ito ang nais nating pulutan ng aral, bagamat hindi pwedeng maliitin ang hirap ng ating loob. Hindi pwedeng baliwalain ng iba yung sa atin ay mahalaga na nawala. Pero kung nawalan ka na, namatayan ka halimbawa ng mahal sa buhay, nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng hanap buhay, nawala ang yung iniipon-ipong kayamanan, lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Kasi pag yun pa ang nawala sa buhay mo, wala ka ng pag-asa. Kasi habang nananalig ka pa sa Diyos, habang kumakapit ka pa sa Diyos, meron ka pang malaking pag-asa. Si Job, alam natin ang nangyari sa kanya. Matapos siyang lumampas sa mga pagsubok na ito, na napasama pa yung sobrang nabalot ng galis sa kanyang buong katawan, nilayuan siya ng mga tao, at yung kaisa-isang natira sa kanyang buhay, yung asawa niya, wala pang ginawa kundi siya inag. Kaya pala itinara ni Satan yon, kakampin niya.
Pinahirapan si Job. Sabi niya, why don't you curse God and die? Praise the Lord ka pa. Nagkanta ganyan-ganyan na nga yung buhay natin. Nagdagdag pa siya ng hirap. Imbes makagaan. Pero dahil sa katapatan ni Job, binigyan siya ng Panginoon ng mahabang buhay at nagkaroon pa siya ng mga anak. Undoubtedly sa isang younger wife. Baka namatay na yung asawa niyang Nager. At higit na magaganda pa ang naging mga anak niya. Nagkaroon siya ng mga kaapu-apuhan, binigyan siya ng pagkahaba-habang buhay at dinoble pa ang kanyang kayamanan. Hindi lahat tayo ganon din magiging wakas. Iba-iba. Pero iba-iba man ang detalye, may iisa at parehong Diyos sa buhay natin na pinaniwalaan, pinanghawakan ni Job sa hirap ng kanyang dinanas at yun din ang nag-ahon sa kanya sa parang hindi na pwedeng ahunan na balon ng pagdurusa at kalungkutan. His faith in God. Kung meron tayong kayamanan na dapat talagang hindi mawala kahit kailan at hindi pwedeng nakawin yun kung hindi natin kusang ibibigay, yun ang ating pananalig sa Diyos. Pwedeng manakawan ka ng ari-arian, pwedeng mawalan ka ng kalusugan, pwedeng may dumating na dilubyo sa buhay mo at mawalan ka ng mga mahal sa buhay. Pero ang pananalig, ikaw lang ang pwedeng magbigay nun. Hindi pwedeng agawin yon ni Satan. Kaya dapat panghawakan, i-develop, palalimin, palaguin, na ang ating pananalig, ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa Diyos ay hindi lang pag gusto natin ang nangyayari, kundi kahit hindi natin gusto. Na ang ating pinaguhugutan ng lakas, ng loob, ay ang ating pananalig na alam ng Diyos ang ginagawa niya kahit hindi tayo laging sangayon. Yung pagtitiwala natin sa karunungan ng Diyos sa ating buhay na mas mahal niya tayo kaysa mahal natin ang ating sarili. Madaling mabulag ng luha ang ating mga mata. Madaling dumilim ang isip ng isang taong nalulungkot. Madali siyang magdamdam sa Diyos, magtampo. Yung iba magagalit pa nga sa Diyos. Pero tingnan ninyo, kung nawalan na kayo ng mahalaga sa inyo, tapos magagalit pa kayo sa Diyos, ano pa ang natira sa inyo? Kaya huwag dapat magpapadaya. This is the greatest deception, na pag nalugi ka, nasakta, nahirapan, humina, nagdahop, lalayo ka pa sa Diyos. Yun ang pinakamalaking kawalan. So Job mourned his losses but never lost his gratitude to God. Bakit nakuha niyang magpasalamat pa rin? Nawala na nga. Kasi kahit kailan, hindi siya lumimot na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay ay bigay at pahiram lang ng Diyos. At kung bigay at pahiram, sabi niya, wala naman akong dala nung ipinanganak ako at wala rin akong dadalhin pag namatay ako. Lahat ng tinatamasa ko ngayon, ipinapahiram lang ng Diyos. Kaya kahit bawian ka, matagal kang nakahiram, nung bawian ka, tama bang sumama ang loob mo sa bumawi? Dapat magpasalamat ka at nakahiram ka. Pinahiram ka ng kotse ng 1 linggo, nung binawi, galit ka. Akala mo kasi sa'yo na, masama na ang loob mo, ayaw mo na mag-adjust. Pero salamat ka mo, nakahiram ako kahit 1 week. So kahit magsalambitin na naman ako ngayon sa mga bus, o maglalakad ako, salamat kahit 1 linggo, nakahiram ako ng ginawa. Ganon din yon yung mga nawala ng papa. Kung 1 linggong pag-ibig lang, buti nga nakahiram ka kahit 1 linggo, yung iba kahit 1 araw lang, hindi nagkaroon. So imbes magalit ka sa Diyos, pasalamat ka, Lord, salamat, naranasan ko umibig at ibigin sa 1 linggong pag-ibig. Yung iba nakahiram ng tagumpay, tapos nabigo, galit na sa Diyos. Lalong-lalo pag nagkakaroon tayo ng mahal sa buhay na binabawian ng buhay, bakit may panganak ka ba? Kasama mo na yon? Di naman talaga. Dumating yun, ibinigay ng Diyos, ipinahiram, at ngayon binawi, magtatampo ka sa nagpahiram. Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay, hindi tayo. Kaya magpasalamat tayo sa mga panahon na nangyayari yung gusto natin. At sa panahon na hindi gusto natin ang nangyayari, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Never ever stop being grateful. Grateful tayo sa Diyos kung sino siya, hindi dahil lang nasusunod ang ating mga kapritsyo. Job mourned his losses but never lost his wisdom
to recognize that God can give and God can take away. Walang patakarang pagtitiwala sa Diyos na ipaubaya sa Kanya ang pagbibigay at ang pagbawi. Job mourned his losses but never lost his only ticket to recovery, and that was God's continuing favor. Pag tayo'y sumadsad, ang pagtatayo na lang ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y humina, ang pagpapalakas ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y lumungkot, ang pag-aaliw at pagpapasaya ng Diyos ang ating pag-asa. Kaya lalo ka dapat kumapit ng mahigpit at sumunod ng napakalapit sa Diyos. Huwag kang lalayo. As we have said, something's lost and something's gained in living every day. Hindi natin alam, mga kapatid, kung yung ine-enjoy natin ngayon ay magtatagal na nandyan. Walang nakakaalam. So, while possible, enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Binigyan kayo ng Panginoon ng kabiyak, enjoyin ninyo ang company ng isa't isa habang pwede, kasi kung minsan biglang nababawi. Binibigyan ka ng magandang trabaho, ng ginhawa sa buhay, ng tagumpay, enjoy it. Because you don't know how long it will last. Ecclesiastes 9:9, life is short and you love your wife. So enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. At pwede nating palitan yung wife ng husband, ng kapatid, ng kaibigan, ng anak, anuman. Maiksi ang buhay, kaya sikapin that you enjoy it with the people you love. Kaya ako, bagamat naniniwala ako na band-aid, first aid, yung pagtatrabaho sa malayo para lang mag-survive ang family, I do not want it to be done too long. Hindi dapat magkakalayong matagal ang mag-asawa, ang mga pamilya. Kung minsan uuwi, nakaataol na. Hindi na nag-enjoy yung magkakasama. Kung minsan pag uwi ng tatay, umalis siya, yung anak niya 3 years old. Pagbalik niya, yung apo na niya ang 3 years old. Hindi na siya naka-attend ng graduation, ng mga birthday parties. Hindi na siya nakapunta sa mga lamay ng mga kamag-anak. Ang dami na niyang na-miss sa buhay kasi naging money-making machine na lang siya. Kaya hindi ako conforme sa policy na laging mag-export ng tao. Ang laki ng ibinabayad natin, social, emotional, spiritual cost, sa hilig natin sa imported goods. Kapkapan nyo ang inyong buong katawan kung gaano karami ang suot nyo imported. Pati frame ng salamin. Pati buckle ng sinturon. Nagpo-produce pa tayong buckle. Pati perdible niyang napilas niyong palda. Pati garter. Imported lahat. Pati ang mga fake na hikaw, imported. Headband, imported. Yung mga umiilaw-ilaw na paru-paro sa headband na yan, imported pa yan. Imported ang sapatos, imported ang medyas, imported ang bag. Kahit pa nga imitation, imported pa rin. So, bayad tayo ng bayad. Ano pinambabayad natin para magkaroon tayo ng balance of payments? Ang nanay natin, ang tatay natin, ang kuya natin, ang asawa, ine-export. Pambayad sa hilig natin, bisyo natin sa imported. Gusto nyo matigil ang pag-export natin ng tao, tumigil tayo ng imported mentality. When you buy local products, people here will have work. They don't have to go abroad. Ang ating mga namumuhuan na nakikita, they can produce more income-generating projects. Our people will find employment and go home every night to their wives or to their husbands. Pero tayong misyon sa buhay para baguhin tong ating social fabric. Pero dapat palitan muna natin yung mga bisyo natin. Island lang, pupunta ka pa sa Thailand, ang dami nating island. Bundok-bundok lang, pupunta ka pa kung saan-saan, ang dami nating bundok. Parang kung talagang gusto mo nalang makaranas ng iba, yung may snow dahil wala tayo, pero meron din sa Star City. Kai-import, magkakahiwalay yung mga tao. Ang laki ng ating pananagutan. Ang kotse imported, ang gasolina imported, lahat ng spare parts imported. Sa bahay, imported ang oven, ang microwave, imported ang rice cooker, pati yung lalagyan ng bigas, yung kewa, imported pa rin yun. Pati ba naman lalagyan ng bigas, ini-import pa natin.
lahat coffee maker, at pati kuminsan yung kape pa, imported lahat. Nagtaka pa tayo kung bakit tayo mahirap. Bawat bahay may toilet bowl, sana. Pero imported. Yung tiles na ikinabit sa banyo, imported. Pati yung pinandikit na semento doon na puti, imported. Yung ilaw, imported. Pati yung plastic na lalagyan ng sipilyo, imported. At yung sipilyo, imported. Diba? Kaya tayo ganito. Dapat tayong mag-isip-isip. Tigil na ang kasisisi sa mga Hapon, mga Kastila. Marami na tayong pananagutan sa mga sarili nating pagdurusa. So sabi ni Solomon, spend life, enjoy life with the ones you love. But it can happen only if we have economic opportunities in our own country. So importante yun. Enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Minsan lang mabuhay ang tao sa mundo. Kailangan i-maximize yung pagsasama-sama ng mga nagmamahalan sa buhay. And apply this to time. Dapat enjoyin mo rin ang panahon. Ang iksi-iksi ng buhay, marami pang nabobor. Anong ginagawa mo? Wala. Boring. Wrong grammar pa yon, ha? Anong ginagawa mo? Boring. Killing time, mabubuhay ka lang ng 70, 60 years, yung iba nga 20 years lang. Killing time ka pa. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kailangan huwag magsayang ng sandali. And also apply this to space. Kung minsan nag-iisa ka, gusto mo lagi maghanap ng kasama, maghanap ng tao, bihira ka rin naman mapag-isa. Enjoy it. Kung maraming tao, enjoy it. Pag walang tao, enjoy it. Huwag kang lagi naghahanap ng wala. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after. Ayaw natin tingnan yung now. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Paano nga hindi lulungkot ang buhay mo, ang hinahanap mo yung wala? Maraming mga nagtitira sa ibang bansa, pag nandito, reklamo ng reklamo. Ang init, ang ganito, ang ganun. Pag nasa ibang bansa naman, ang ginaw, kaya reklamo na. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka na lang kaysa kailagay? Enjoy the space. Enjoy the time. Para pag nawala, wala kang regrets. Apply this also to events, to stages in life like childhood, youth, adulthood, old age. Lahat yan charming. Diyos ang may takda eh. Kaya ang bata, dapat payagang maging bata. Wala nang iba pang sobrang kabalintonaan na bata pa lang, pinipilit mo na maging matanda. Mga magulang na gustong-gustong magyabang sa mga graduation, akyat ng entablado. Ang gusto ang mga bata, puro promotion. 7 taon pa lang, tapos na ng law. Tuwan-tuwa naman yung magulang na abnormal. Ang totoo, yung magulang ang abnormal nun eh. Your child is deprived of childhood. Sa palagay nyo, babalik pa yung childhood niya? Bakit nyo ipa-fast forward yung adulthood? You have all the time to be old. So let the children be children, let the young people be young people. Do not expect the young people to be as serious as the mature people. Yung mga mature naman, hindi lang yan naglululukso kasi may rayuma eh. So habang wala ka pang rayuma, magtatambling ka dyan, bahala ka sa buhay mo. And when you become an adult, be an adult. Sabi ng Desiderata, gracefully surrendering the things of youth. And of course, when you grow old, you've got to surrender even to gravity. Hayaan nyo nang medyo lumaylay ang mga pisngin ng kaunti, lumaylay ang iba-ibang parts ng anatomy. Dahil magwawagi, siyempre dapat ang gravity. Yung sobrang ayaw i-surrender yung youthful looks nila, magiging magkakamuka. Nahahalata nyo ba yung lagay ng kung ano na sa mukha nila, magkakamuka? Kasi siyempre, yun lang ang effect ng chemical. Para bang may maga, na may matigas, na may mali. Hindi mo maintindihan, pero alam mo, may ginawa ka, no? Hayaan nyo na. Lalo na kung umidad naman kayo, nakapagpalaki kayo ng mga anak, naging mabuting magulang, ay mabuting lola. Eh, ano kung mukha kang lola? Hindi mo mas nakakatawa yung lola na mukhang teenager? Banat na banat ang mukha. Ang kinis-kinis. Tapos pag nagsalita, let us eat now. Ay, lola! Hindi ko po alam ganyan na pala kayo ka lola. Kasi hindi pa nalilift ngayon ang vocal cords eh.
Malay natin, baka magawa din later. Pero talagang kumisan, batang-bata pag nagsalita, to walk slowly. Di ba mas baligtad? Ang sayang tingnan na tumanda ka, may pinagkatandaan ka, mukha ka matanda, ay ano? Kesa naman nagkakamali-mali ng ginagawa sa mukha, mas nagiging pathetic. Mas nagiging parang hindi bagay. Although maminsan-minsan may binabagaya naman. Pero really, pagka 60, 70 ka na, gusto pa bang may manligaw sa'yo? Bakit pa? Although of course, some find pleasure in it, and who am I to question that? But some people pay too much for this. They pay even to the point of becoming unhealthy or getting sick. Yun yung hindi na mainam dyan. So enjoy your stages of your life. Yung iba, pagka ilang taon na po kayo? Hindi masabi-sabi. Hindi nyo masabing 70. Hindi ba kayo natutuwa na naging 70 kayo? Yung iba 13 pa lang namamatay na eh. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na itilihim mo ang iyong edad? Pinahaba ng Diyos ang buhay mo, tapos hindi mo siya bigyan ng glory, at pinipilit mong pagmukaing hindi pa mahaba ang buhay mo, you are denying the graces of God to you. Dapat sabihin mo, salamat, I'm now 70, thank God. I'm 80, thank God. Diba? Kasi kahit naman mukhang batang-bata yung mukha, yung leeg talagang tiklop-tiklop pa rin. Kasi hindi pa talaga na, sabi niya, faces can lie, but necks don't. So what's the point? Magka-turtleneck ka ngayon kahit summer. Ang dami-dami mong choker. Nakascarf ka lagi. Bakit kailangan itago pa yun? I am not against people trying to look good. But don't work too hard because you miss the point. That it is lovely, it is handsome to grow old because it is a testimony to God's kindness to you. So, apply this even to health, to wellness. Habang malusog, magbiyahe kung pwede. Mamasyal. Gawin ang mga gagawin ng taong malusog. Sabi na Ecclesiastes 11, 7-10 and 12:1. Nothing on earth is more beautiful than the morning sun. Ibig sabihin, malinaw na mata. Poetry kasi ito eh. Even if you live a ripe old age, you should try to enjoy each day. Because darkness will come and will last a long time. Nothing makes sense. Sabi niya, habang ma-enjoy mong buhay, enjoyin mo dahil dumarating yung mga dilim. And the people of the ancient world believe that though you are going to God, you are not going to God immediately after you die, that you're going to stay there in the grave for a long time until God calls you to life. That was their belief before Jesus. Sabi niya, darating at darating yun, mahihimlay ka sa himlayang Pilipino o kahit saan mang himlayan yan, hihimlay ka. Kasi sabi, habang hindi ka pa nahihimlay, get a life. Enjoy it. Sige na, try to enjoy each day. And most of the time nga, people don't enjoy because they fast forward the future. Hindi na sila nabubuhay ngayon, wala na sila kundi mag-save only for the future. Are you sure na darating yung future? So you save a little for the future and you spend now and you give to people. That's how you live. Live as if you're going to die tonight because you might. But plan as if you're going to live 100 years because you might. Pero kailangan handa ka kahit alin yung mangyari at hindi ka feeling lugi pag biglang napaaga. Verses 9 and so on. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Ginagawang panakot ito ng maraming preacher na parang mag-enjoy ka na mag-enjoy pero ang totoo, huwag ka mag-enjoy kasi i-judge ka ng Diyos. No! Sinasabi ng verses, enjoy life, just don't forget that you will be accountable to God. So huwag kang sobra. Huwag kang gagawa ng mali o maling-maling-mali. Kung medyo nagkamali ka, huwag mong tagalan, mag-recover ka agad, nadapa ka, bumangon ka. Sabi kasi may accountability. But don't let the accountability to God stop you from enjoying life. Because God created you for you to enjoy your life. Hindi para lagi kang pigilin ng pigilin ng pigilin ng pigilin. The greatest mistake is to not even try. And the greatest error is to be too afraid of error that you don't do anything anymore. Kaya sabi nila, youth is wasted on the young. Alam niyo mga kabataan, yung mga may edad na,
Pag nakakakita ng bata, kulang-kulang na lang mainggit. Buti pa siya nakakalakad pa, buti pa siya nakakakain ng gusto niyang kainin, buti pa siya nakakaakyat ng hagdan, nakakasakay ng eroplano. Tapos yung bata naman, kumusta ka? Bored. Hindi niya ine-enjoy yung strength niya, yung life niya, yung mobility niya. Kaya importante, mga kabataan, while you are also having fun and enjoying, make a lot of money and be responsible also in most parts of your life so that you will have all the resources so that you can enjoy more. Kasi bawat kilos mo gastos wala ka namang gagastosin, may enjoyin ka pa rin pero limited. That's why you have to make wealth, share your wealth with people who are in need, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. And if the Lord would call you, then die. Wala kang regrets. Kasi mangyayari naman talaga yon. Verse 10, rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of youth quickly disappear. Alam niyo, matatanda warriors, marami na kasing sugat, maraming beses nang nasaktan. Pag nakagat ng isang aso, akala lahat ng aso nangangagat. Jaded, dala. Pero sabi sa mga kabataan, huwag kayo masyadong mag-worry. Sandali lang kayong bata. Mabilis mawala yan. So enjoy it. Never losing your godly wisdom. Kaya yun ang sinasabing, don't forget God. Huwag kayong lalabis. But don't fail to enjoy every moment of your life. Chapter 12 verse 1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Panakot na naman na iba yung keep your Creator in mind, but I look at it very positively. That you are young and you say, wow, thank you, Lord. I'm strong, thank you, Lord. I fall in love, thank you, Lord. Na-reject ako ng niligawan ko, thank you, Lord. I'm young, I have time, pwede pa ako manligaw sa iba. Thank you, Lord. Don't forget your Creator when you are young, because your Creator loves you. Don't waste your youth. Youth is one of the fastest vanishing commodities in life. Kaya kita nyo, may industriya to extend it, even its looks, dahil ang bilis mawala. Kaya mga magulang, bayaan natin yung mga youth na maging young, magiging responsible din yan at serious later on. Pero pag sobrang aga, you rob them of their youth, which they can never have ever again. Kaya yung mga hindi nag-enjoy ng childhood, hindi nag-enjoy ng youth, pagtanda, doon nagkakaroon ng extended childhood. 60 years old na, may dala-dala pang Barbie. Meron nga 55 na, o vocation pa rin magbihis ng mga Barbie. Siguro hindi nakapag-Barbie nung 9, nung 10. Well, there's nothing wrong with it except that, di ba, parang dapat iba naman yung ginagawa nung 60 years old. Mas maganda mag-ganchilyo na lang yata siya. O mag-charity, gumawa ng mga project, sumulat ng libro. Kasi pag may na-deprive sa childhood, alam nyo, babalik-balikan at babalik-balikan. Pag mali na yung panahon, parang hindi na tugma. Pero hindi natin sinisisi yung trying to make up for lost time. Ang dapat sisihin yung magulang. Na dapat sana sila yung nakapag-provide, sila yung nakapag-inspire, at sila yung nakapagbigay ng kalayaan sa bata na maging bata. Kaya galit na galit din tayo sa poverty. Poverty deprives children of their childhood. Ang bata-bata mo pa, nag-aalaga ka na ng kapatid, nagtitinda ka na ng sampagita. Uuwi na po ako, bilhin niyo na yung sampagita ko. Ganon, para makauwi ka, bibilin ko yung bulaklak mo. Ano kayang sales stock yun? Bilhin niyo na po ito para makauwi na ako. Ba't hindi bilhin niyo po ito para magkaroon kayo ng pabango, magkaroon kayo ng scent? Bilhin niyo na po ito para mag-benefit ako. Parang maling sales stock. Pero mga bata, victim. Yung iba, panghanap buhay ng mga magulang nila. Sa palagay niyo, anong klase mga adults mangyayari sa kanila pagdating ng araw? Kaya yung iba na laging na-deprive ng childhood, pagdating ng pagtanda, bawi ng bawi. Kawawa naman yung nabawian, kasi babawi din yun. And the cycle goes over and over again. That's why it's always very wise. Kung tayo na-trap, nakarating tayo, victim ng, let's say, malaking pagpapalaki or deprived na pagpapalaki, tama na ang kadadrama tungkol sa past. Kasi tapos na yun. Wala na kayong magagawa sa tapos na. Pero may magagawa pa kayo sa darating pa. So believe in God, know God,
be filled with godly wisdom, and make the most of what else remains of your life. Because it's not only the years in your life, but the life in your years. So kahit konting oras na lang natira, kung pinuno nyo naman ang buhay, daig nyo pa ang mahaba ang buhay na wala namang nangyayari. So malaki ang participation natin, mga kapatid, kung paano tayo mabubuhay at madalas kung paano rin tayo mamamatay. When possible, love and get loved. Lalo kung young person kayo o medyo nabigo kayo nung young, huwag kayong matakot umibig at makipag-ibigan. Hindi naman nakakamatay eh. Basta huwag ka lang kayo magpapakamatay. Kahit kayo mabigo, hindi nakakamatay. Makaka-recover kayo. At pag naka-recover ka na, you will realize that you were such a fool to have dramatized it too much. Kung meron sa inyo ngayon na sobrang nagdadrama dahil sa pag-ibig na nabigo, lilipas din yan. Don't do anything crazy. Nabigo kayo kay pag-ibig 1, bigla kayo magpapakasal kay pag-ibig 2 para lamang nyo gantihan si pag-ibig 1. Eh kung hindi naman kayo mahal nun, kahit magpakasal kayo kay 1, 2, 3, 4, walang pakialam yun, walang effect. Huwag na huwag nyong sisirain ang sarili nyo para saktan nyo lang yung taong hindi nagmahal sa inyo. Kasi hindi naman siya masasaktan dahil di nga kayo mahal. Madadagdagan lang ang lugi nyo. Maraming ganun ha, sinisira ang sarili. Hindi ako mahal ng nanay ko, maglalaslas ako ng pulso. Sa palagay mo ba, hindi ka na nga mahal, malulungkot pa yun, nilaslas mo yung pulso mo, baka matuwa pa yun. Ay, wag na nga, huwag ka na malaslas. Akala mo hindi ka mahal, pag sinira mo ang sarili mo, masasaktan mo siya. Eh, hindi ka nga mahal, walang effect yun. So, mahalin mo ang sarili mo. At kung kakalimutan, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka mahal nito, noon, mahal ka ng Diyos, pahalagahan mo yung pagmamahal ng Diyos. Yung nagpapakamatay, yung naglalasing, nagdadrugs, nagsisira ng buhay dahil hindi mahal ni A o ni B, binabaliwala naman yung pag-ibig ng Diyos. Mahal pa naman tayo ng Diyos. Kaya si Job, hindi niya kinalimutan yung Diyos, hindi siya nagiba ng problema niya. Kasi nasa center ng buhay niya ang Panginoon. At yung paglalagay ng Diyos sa center of our lives, kailangan pinagpapracticean yun everyday. Yung pagiging positive, pinagpapracticean yun. Sa maliliit na bagay na nawala, nahirapan ka, magpapasalamat ka pa rin. Dahil pag naging habit mo na yon, na-internalize mo na yon, kahit malalaki yung nawala, naturally and automatically, nagpapasalamat ka pa rin. Pero pagka sa maliliit na bagay, reklamo ka ng reklamo, anong pinagpapracticean mo? Maging reklamador, maging loser. Pag ngayon malaki ang nawala, ayun, gibang-giba ka na. Naglalakad ka dyan sa breakwater, kahit walang breakwater. Di ba malaking problema yon? And many people go through that length. So love and get love, give and receive the most to and from people. Yun ang tunay na buhay. You give, you receive, you give, you receive. Hindi meron kang konti, nasa iyo lang forever, ayaw mong ibigay, ayaw ka rin tumanggap. Hindi ka nakikipag-circulate with people. Give and receive. And never get too attached to anyone, to anything, except God. Magmahal pero huwag todo. Magtira sa sarili. At lalong-lalo na magtira sa Diyos. Do not make any person the center of your life. Make God the center of your life. Because when that person goes, whether sinasadya niya or not, when your center goes, you will crumble. Pagka ginawa mo ang tao center of your life, yung you give meaning to my life, you fill me, mga drama yan ng mga susunod ay iiyak. Don't let people fill you, let God fill you. Let people add to you, but don't let them be the main filler of your life. Do not make them the center. Kasi kung mahal na mahal ka man yan, ayaw ka man niyang iwan, bigla siyang namatay, di nawalan ka ng center. Paano kung buhay na buhay, iniwan ka? Di lalo namang nakakasira ng center yon. In any case, love, but love God above all. In everything you do, put God first. And He will guide you and crown your efforts with success. It is only God who will always be with us no matter what, so make God your first love. Even that can be developed. Nade-develop yan. Kawawa ang taong sobrang nagmamahal ng kapwa-tao lamang kasi nagiging alipin, nagiging sunod-sunuran, at nagiging baliw-baliwan madalas. Magmahal, but not to the point na pinupuon mo yung tao. Diyos lang dapat ang pinupuon. And always be thankful and grateful even if losses are mourned.
huwag kalimutang magpasalamat kahit malungkot. Because it could be worse. Pag kami nawala, ang sasabihin nyo, it could be worse. So salamat, hanggang dito lang. With God's help, kaya pa to. Napakahalaga. Tandaan nyo, binigyan ng Diyos ng limitation si Satan. Sige, galawin mo lahat ng nasa paligid, pero huwag mo siyang gagalawin. Kahit ano nangyayari sa atin, may permiso ng Diyos. At kung may permiso niya, alam niyang ginagawa niya, huwag tayong magduda. Tapos sabi ni Satan, kasi naman, kita mo, ang selfish niya, namatay ng mga anak, nagpapasalamat pa. Ganyan siya ka-selfish, sabi niya gano'n. Kasi hindi siyang ginalaw. Sabi ni Lord, sige, galawin mo, huwag mo lang papatayin. Kaya kutakot-takot ang sakit na nangyari kay Job. Nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Natapos. Ang hindi naman ipiniliwanag kung bakit ginawang trial na ito. Pero natapos. At huwag na nating usisain kung bakit pumayag ang Diyos kasi hindi niya piniliwanag. Pulutin na lang natin yung aral. Ang aral, humawak, manindigan sa Diyos kahit ano ang mangyari. 1 Thessalonians 5:18, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Find a reason to be thankful. Pag may loss, may pain, sit down, be peaceful, be calm, and count the remaining blessings in your life. Find a reason to thank God. Do not find more reasons to complain. Complaining will make you negative. Negativity will make you sick in the body and in the mind. So continue to find reasons to be thankful for. 1 Timothy 6:7, we didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. So kung nakahiram at nabawian, pasalamat pa rin. When suffering from loss, do not lose faith. Then you never lost much. Do not lose gratitude. Then you don't lose God's favor.